world around us changes constantly, and we ourselves change. Only one thing remains constant, has for all of history, and will for all of eternity: God. No matter what happens, He is there. And what's more, He is there for you. He wants to guide your path and help you to navigate life's stormy waters. Every day is another chance at a new beginning, a fresh opportunity to rely on God. And when you rely on Him, you can go through any change or turmoil and come out victorious. That doesn't mean it'll be easy, but God will carry you through. As the psalmist said, "If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home." Matatapos na po ang ating tarrying service. And alam ko po ang bawat isa ay napuno ng Holy Spirit ng mga nakaraang gabi po. Hallelujah. And we also welcome po ang ating mga online worshipers. Hi, kamusta po kayo? And then I invite everyone po to stand up. Yan. And let's open in our prayer. Hallelujah, hallelujah.
We bless you, God. We bless your holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Just want to thank you, O God, Lord. Thank you, God, for this moment that we can come together once again, strongly and expectant of your presence. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat lamang po sa pagsama ninyo sa buong linggo. Alam ko po, marami po kaming mga naranasan nitong mga nakaraang araw. But Lord, we know that you are with us. You are working in our midst. And alam po namin, Lord God, yung kalakasan namin ay nanggagaling lamang po sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat lamang po, Panginoon. Lord God, we want to experience you once again, O God. We want to open up our hearts to you, O God, Lord. We want to lift our eyes to you, O God. We want to worship you and to glorify your name, O God, Lord. We want to offer you our song of praises. Hallelujah, hallelujah. Sabi niyo nga po, behold, I am doing new things. And Lord God, we are expectant, O God, Lord. We want to experience you once again, O God, Lord. We are excited, O God, Lord, sa mga gagawin niyo pa po sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah. We worship you. We honor you, O God, Lord. We glorify your name. Hallelujah, hallelujah. Let's worship our King. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord.
Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this moment. Hallelujah. Thank you, Lord, for this time. Hallelujah. We want to worship you. We want to come back to you once again, once more, oh God. Giving our hearts to you, God.
bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you. Come on, church. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. It's all about
Waymaker, Lord Jesus. Promise keeper, light in the darkness, my Oh, our God, that is who you are. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Can we declare one more time? Waymaker! Waymaker. Yes, Lord! Lord, nothing is impossible with you, and we declare it tonight. Yes, let's make the rise. Hallelujah. Woo! Come on, church, let's declare it. Thank you, Lord. We declare victory. We declare healing. We declare blessings, Lord God, in this church, in this church. Woo! Hallelujah. Hallelujah, Lord. You are our waymaker, Lord. Kahit ano man mangyari, Panginoon, as long as you are with us, Lord God. Salamat lamang po, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, you are our waymaker, Lord God. Hindi ka nagbabago. Hindi ka nagkukulang. At hindi ka nagmamaliw, Panginoon. Yung pag-ibig mo ay laging bago sa amin, Lord God. Salamat lamang po bagamat kami nagbabago, ang panahon ay nagbabago, O Lord. Pero minsan hindi ka nagkulang, hindi ka nagsawa na kami pagpalain, na kami iligtas, na kami pagalingin sa aming mga kasakitan at kagali at sa aming mga kakulangan, Lord God. You are always our waymaker. Salamat lamang po, Panginoon, sa ganitong moment na nakakatagpo ka namin sa aming pagpupuri, Lord God. And as we tarry tonight on our 13th day, Lord God, Lord, this is a special day, Lord God, because on this day, Lord, we want to intercede. We want to pray sa nation, Panginoon, na malapit sa iyong puso, Panginoon, ng bansang Israel, Lord God. Lord, blessed is the nation who put their trust in you, Lord. And this country, Lord God, ang bansang Israel, ay tinawag mo po yung mga saints dito, yung mga great man of God, Lord God. We believe, Lord God, na kung paano mo iniligtas, iningatan, kinausap yung mga taong ito noong panahon noon, Lord God. Ganon din panahon ngayon, Panginoon, hindi ka nagbabago, Lord God. Ito'y mangyayari, Panginoon. Wala pa rin magbabago pagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Salamat lamang po, Lord, we stand in the gap on this land, Lord God, as we pray tonight, Lord God. Alam po namin na ang bansa na kapag mababa, Panginoon, merong hinahambol ang kanilang sarili, Panginoon, sa inyo, Lord God. Ito yung tinataas, Lord. Kaya nga po ngayong gabi, Panginoon, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, Lord God. Hayaan mo lamang po, Lord, na kami patuloy na turuan mo, Panginoon, na laging magpakumbaba sa inyo, Lord God. And as we pray, Lord God, ganun din po ang mga tao sa nation ng Israel, Lord, lalong-lalo na po yung kanilang leaders, Lord God. We intercede na lagi mo po silang, Lord, tuturuan, i-guide, Lord God, at lagi mo po proteksyonan, Lord God. Alam po namin na sa panahon ngayon, parang napakahirap makamta ng isang word na napakaliit. We call it peace, Lord. We call it kapayapaan, Lord God. But with you, Lord God, nothing is impossible, Lord God. We know, Lord, na yung mga, though they are surrounded by the enemies, Lord, 1,000 and 1,000 in the left and 10 more thousands in the right, Lord God, hindi sila mapapabayaan, Lord, because they trust in you, Lord God. Kaya, Lord, we stand, Lord, in this prayer, Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy na pagpalain niyo po ang bansang ito, Lord. We pray for their people, their government, and even their economy, Panginoon, sa mga nawalan ng trabaho, Lord God. In this conflict, Lord God, yung mga nasugatan, yung may mga nasaktan, Lord God, o yung even, Panginoon, na nawalan ng kanilang mahal sa buhay, Lord God. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa mga oras na ito, Lord, sa panahon ng kanilang moments, kung meron mang mga questions, Lord,
you provide an answers, Lord God. If there are sicknesses, Lord, you provide healing, Lord God. And even, Lord, na hindi nila nakikita yung mga panahon na hindi ka nila nakikita, Lord. Lord, hayaan niyo po, Lord, na patuloy silang magtiwala lamang sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And also, Lord, we all know na hindi lang nangyayari ito sa bansang Israel, Lord God, lalong-lalo na po sa Jerusalem, Lord God. We know that there are 32 more countries, Lord God, around the world na inilalapit namin sa inyo. There are conflicts, no? There are hatred, Lord God, and there are unforgiveness, Lord. 32 countries at war, not at peace, Lord God. Lord, alam po namin yung panahon na parang hindi ka makatulog kasi hindi mo alam kung may mga babagsak na bala or bomb, Lord God, along the way, Lord God. But we know, Lord, meron kaming kapayapaan dahil kami nagtitiwala sa inyo, kami iniingatan mo, Lord God. Lord, patuloy na kontrolin niyo po yung mga conflicts na ito, Lord God. And Lord, especially the leaders, Lord God, ng mga powerful nations na ito, Lord God. At ganun din man, Lord, special mention po yung Russia at Ukraine, Panginoon, itong conflicts na ito, Lord, na alam po namin na tumatagal na, Lord, marami na po ang naapektuhan, even us, Lord, your children ay naapektuhan directly and indirectly, Lord God. We pray, Lord, na walang matigas na puso, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God. Lord, tunawin niyo po yung every pride ng bawat leaders na to, Lord God. And Lord, magkaroon lamang po ng tunay na dialogue, Lord, na hindi makukuha sa dahas ang tunay na kalayaan, ang tunay na kapayapaan, kundi sa isang pag-uusap, kung hindi, Panginoon, sa tamang arrangement, Lord God, na sa best interest ng bawat isa at ng kanilang mga tao, Lord God. Lord, it's not a change of leader, but a change of heart, Panginoon. Lord, we pray for sa kanilang mga puso, Lord, na tunay na mangusap ka, Lord God. Lalong-lalo na po itong two powerful countries na to, Lord God, kung mayroong lalo ng hatred, Lord, we know na ito'y walang magagawa. Itong hatred, itong pride ay walang magagawa sa iyong harapan, Panginoon. Tutunawain niyo po itong mga to. Kasama na po ang mga leaders ng Israel at Gaza, Lord God, and Lord, the terrorists, Lord, na naghahasik sa buong mundo, hindi lamang sa Middle East, Lord. Ito'y iyong tutunawin sa pangalan. Ito yung gagapiin sa pangalan ni Jesus. Salamat lamang po, Lord. And we know when the real peace comes, Lord, magkakaroon ng tunay na economic recovery, Lord, hindi lamang sa Middle East, hindi lamang sa Amerika, Lord, hindi lamang sa Europa, kundi sa bansang Asia, Lord God. Magkakaroon po, ito'y magde-declare, Lord, ito'y pa magmumultiply kahit sa iyong mga anak, Panginoon. There will be promotions, there will be blessings, Lord. Mawawala na po yung mga worry, Lord, sa mga bawat isa, Panginoon, lalo na sa mga nagtitiwala sa iyo, Lord. And most of all, Lord, we pray for the needs, Lord God, ng bawat country nito, Lord God. Ay yung agenda lamang, Panginoon, Lord, more than the kapayapaan, ay masumpungan ka, Panginoon, because ang tunay na peace ay hindi maglalas kung wala ka mismo sa kanilang kalagitnaan, Lord God. Kaya, Panginoon, we pray for this nation, Lord God, na itong mga nasa conflicts na nation, Lord. We stand in the gap on behalf of their lands, Lord, na ikaw ang siyang manguna, mag-lead sa mga leaders, Lord God. At ito'y naniniwala kami, Panginoon, that you are our way maker, miracle worker, and we declare it tonight in Jesus' name. Let's declare one more time. That is who you are, Lord God. That is who you are. Thank you, Lord. Hallelujah. Way maker. Waymaker, miracle Thank you, Lord Jesus. promise keep. Let's make the right, Lord God. Yes, my God, that Let's, is Lord. who Nothing is you impossible with you. Lord Jesus, way maker. Miracle worker, You are a miracle worker, Lord. light in the darkness. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. My God, that Hallelujah. is who you
start, I just want to ask the worship team, pwede po natin kantahin yung dakilang katapatan. Thank you, Jesus. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay ng kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking Nakilala ka, O Diyos, sapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay ng kaya't sa puso
13th day of our tarrying night, O Lord God. We just lift you up in this place, Lord. Lord, your spirit is very tangible in this place, O God. And just want to adore you, worship and glorify your presence, O Lord God, sa lugar na ito, Panginoon. And even, Lord, sa aming mga kapatid, Lord, na nanonood online, O God, Lord, let your power, let your spirit touch their hearts right now, O Lord God. Lord, alam ko, Panginoon, na hindi hadlang, Lord, yung distance, O Lord God, but your spirit is able, O Lord God. Lord, itago mo lang ako, Lord, sa iyong harapan, O Lord God, sa iyong likuran, O Lord. Nawalang po, Panginoon, let your words, Lord, not mine, Panginoon, will be uttered, O Lord God. Nawalang din po, Panginoon, ikaw lang, Panginoon, yung manguna, Lord, sa mga bagay na aking babanggitin, Lord God. Let me be your mouthpiece, O Lord God. Not my thoughts, O Lord God, but your thoughts, Father God. Not my words, but your words, O Lord God. And your heart, be my heart, O Lord God. Maraming salamat lang po, Panginoon. We lift you up. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Magandang gabi po sa ating lahat. It's our 13th day po, no? So we have 14 days. So ito po yung pangalawa sa huli. And alam ko po, maraming inilagay na message ang Lord simula pa lang po nung day 1. Grabe lang po yung kanyang ginagawa no, araw-araw dito sa lugar na to. Ako nga po, talagang nagno-notes lang po ako. Tapos parang lagi lang sinasabi sa akin ng Lord, sit back, relax. Basta upo ka lang. Tapos saluhin mo lang saluhin. Salo lang ng salo, anak. Salo lang ng salo. So, sa araw-araw na message ng Lord, no, parang may nuggets laging golden nuggets na ano. It's up to us kung ano yung ating mga pupulutin. At alam ko bawat isa sa atin, may mga napupulot na aral, may gustong ilagay si Lord sa puso ng bawat isa sa atin. And hindi nasasayang yung araw na pakikinig natin, pagpunta natin dito. Dahil alam natin that the Lord will be doing great things as we finish these 14 days of our tarrying night. Sige po, bago po ako magsimula, no, I just want to have an agreement. Let's have an agreement, no, that all of this, lahat ng ating mga ginagawa, especially during January, no, yung start ng taon, it's our parang goal na magkaroon tayo ng target, di ba? And as Christians, ang unang-una nating talagang goal is to have a deeper relationship with the Lord. Diba? It's all about Jesus Christ sa buhay natin. Bilang mga Kristiyano, yan ang ating unang-unang declaration. It's all about Jesus. Hindi po ba? Tama po? Yan, sige po. At least nagkakaroon po tayo ng agreement. It's all about Jesus. And all of this, lahat ng ginagawa natin, it's all about Jesus Christ. We want to glorify Jesus Christ in our lives. So my title for today po, no, is Taking Hold of Tomorrow. Aim for the Great I Am. So this is our aim. To know the great I am. Sino ba ang great I am? Si Jesus. I do remember, dati gusto ko ring i-deliver yung message na to I think matagal-tagal na rin yun But during that time, I have a lot of baggage sa puso ko. Parang nahirapan akong i-deliver si Jesus Christ kung sino ba si Jesus Christ. And this particular message, actually dapat po ang title ko dyan, My Great I Am. Because our journey to enrich ourselves or to know the Lord is always a personal one. Diba? It's a personal journey to know the Lord. Kaya nga, yung gusto ko talaga ilagay dyan is, My Great I Am. Because, paano mo i-glorify or paano mo makikilala si Lord sa buhay mo? Sino si Jesus sa buhay mo? Kanina nga habang kumakanta tayo, parang may ini-impress lang sa akin si Lord. Sabi ganun, ano dala-dala mo ngayon? Diba? Kasi yan ang lagi nating every year, every start of the year, pag pupunta tayo or haharap tayo sa Lord, lagi tayong may dala-dala. Pero the question is, ano yung dala-dala natin ngayon? Ano ba yung dala-dala mo? Diba? And how you unload it to the Lord. Sige po. Kumusta nga po pala yung ating mga fasting? 13 days na po, isang araw na lang. Konti na lang. Actually, may mga challenges no sa
isa sa mga challenges namin dalang mag-asawa during the fasting is, kasi naka-Daniel's fast lang po kami, hindi po namin kaya yung yung mag-fasting kasi po nagme-maintenance ako. During the time nung pag kami nagpa-fasting, minsan, pag nag-Facebook kami, nakikita namin yung mga pagkain, talagang ang lupit no? During the time na nagpa-fasting ka, doon naman talaga mag-ano yung temptations no? Talagang itetest ka talaga gaano katindi yung will mo to yung para gawin itong fasting no. Pero we know sa mga ginagawa natin ito, walang nasasayang. Walang hindi gagawin ng Lord dahil alam niya yung puso ng bawat isa sa atin. Okay. Sige po, Kuya Dave, next slide. So, New Year. New Year signifies, sabi rito, ang lagi nating tingin is new start, refresh, reboot. Sa mga IT dyan, alam niyo kung ano ibig sabihin ng reboot. Ba't tayo nagre-reboot? Is to parang ibalik ulit, di ba? Parang reset. We call it reset para ano. And through all these three, right, there will be change, transformation, and progress. Actually, yan yung tatlong byproduct nung natin, ba't natin gusto magkaroon ng restart. Okay? We have to give yung parang parang magkaroon tayo i-ready yung system natin ulit, 'di ba? And through all this, nakita ko yan during the time ng New Year. Sabing ganun dito, no? 365 days of new days, 365 days of new chances. So always, every year, yan yung lagi nating 'di ba? After a year, pag natapos na lahat ng natin, we keep on looking forward for 365 new days and 365 new chances. Okay, this is the opportunity that the Lord is giving to us this year, 2024. And I do believe nung last na tumayo ako rito, nabanggit ko nga po, di ba? We are living in a borrowed time, in a borrowed life. We're not sure that we were going to have this 365 new days and 365 new chances. All we have is the present. Kung ano yung nasa atin ngayon, this is the only thing that we can take a hold of. The future, the next day, hindi pa tayo sigurado kung gigising tayo ulit. And we must cherish every moment of our day na kasama natin ang Lord. Okay, kaya yun po yung title ko ngayon. It's all about Jesus. And kanina po habang kinakanta natin, kasi bala ko talagang pakanta rin yung kanina, yung heart of worship. Because yung po talaga yung natin kailangan nating ibalik yung back to basic. Kung ano ba talaga yung gusto talaga nating mangyari. It's all about Jesus. It's all about Jesus. Yan lang talaga. Our main existence is all about Jesus. Okay? Sige po, Kuya Dave. So aim for the great I am. There are two views right now. Okay, sabi rito, our life should be measured not by the years we live. Actually, totoo naman po talaga, Minsan kasi nabubuhay tayo, parang binibilang lang natin yung taon sa buhay natin. But we missed to live the life. Okay? Minsan hindi natin napapansin yung, ano ba yung buhay, di ba? Yung buhay ko, habang nandirito tayo sa do we cherish the life that we live? Di ba? Do we value? Or sa gitna ng mga problema, susuko na ba tayo? Maraming during the time that actually nagpapasalamat ako sa Lord that He gave us the opportunity to serve Him. Because during the serving, nakikita namin yung glory, yung goodness lang talaga ng Lord sa buhay namin. At pinakita lang niya talaga yung bakit kami dumaan sa mga pagsubok na pinagdaanan namin dati. Yung dahilan pala is in order for us to also impart yung mga pinagdaanan namin is magiging encouragement din pala sa mga taong nakakaranas ng mga ganon. Kasi sometimes we miss that particular
that particular na-miss natin yung aral na yun, yung lesson sa life. That we journey in life, not because the Lord wants us to live, but He wants us to enjoy and have, i-take heart yung mga lessons na gusto niya ibigay sa mga buhay natin. Okay? Pinadadaan niya tayo sa mga mahihirap na bagay para yun yung ating maging kalakasan sa sarili natin, and at the same time, maging kalakasan din tayo sa ibang mga tao, sa mga kapatid natin. And this is the goodness of the Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam ko, each of us is being used by the Lord, especially yung mga leaders, yung mga talagang, binigay na nila, yung buong buhay nila sa Lord. Actually, that's one of the best decisions that we can make, is to acknowledge the Lord as our Savior. Kasi yan lang naman talaga yung, wala nang iba. Okay po. Later po, pupunta ako doon. So sabi rito, this can only be achieved if we let Jesus become the center of our life. Wala na pong iba. Si Jesus Christ lang po. He is the center. There's this particularly big vacuum in our heart that only Jesus can fill. Okay po, kaya lahat tayo talagang hinahanap. Minsan lagi natin tinatanong, ano ba purpose ko rito sa mundong ito? What is our purpose? Sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Lord, maybe, ang purpose nila talaga is just to exist. That's it. Napakahirap na gano'n, exist ka lang. You'll just exist and then nothing more. Wala na, tapos na. Or sometimes, we exist, we come back, and then do an improvement. But that is not the reality. Okay. As Christians, that is not the reality. Okay po. Sige, Kuya Dave, next slide po. Okay, John 14:6. Ang sabi rito, Jesus said unto him, pertaining to Thomas, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. This is the cornerstone of our faith. This is one of the cornerstone of our faith. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the light. Nung sinabi niya yan, the way, wala nang iba. Siya lang. Siya lang. The truth and the life. Actually, tatlo yun di ba? Siya lang ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. When we decided that to give our life to Jesus, naranasan na natin, hawak na natin itong tatlong bagay na to. We are guided by the Lord, and we have the truth, and we also have the life. This is the reason why we dedicate our lives to the Lord. Actually po, ang challenge ko po sa inyo, sarap pong basahin ulit yan yung John 14. Kasi sa John 14, dyan niya talaga dineclare ni Lord. Kasi that is before siya na i-crucify. So dyan na talaga dineclare yung lordship niya through his disciples. And si Thomas, ang tanong kasi dyan, kung titingnan nyo sa 5, tinatanong dyan ni Thomas, Lord, paano namin malalaman yung daan? Di ba? So, ibig sabihin, even sila Thomas noon, yung kanyang mga disciples, during that time, hindi pa nila alam. Hindi pa nila alam yung kasi hindi pa nire-reveal talaga ng Lord sa kanila yung ng Bible, ng purpose ni Lord, ni Jesus Christ, bakit siya dinala. All they know is the physical Jesus. And even now, sometimes we just still look at the physical Jesus. Yung hindi pa tayo nakaka-push through, or may mga taong hindi pa nakaka-push through the spiritual Jesus. And this is what the Lord wants us to understand. We need to know Jesus in a deeper level, in a deeper sense ng buhay natin. Sige po, Kuya Dave, next slide. Okay. My question po, to whom do you think your favor be based on 2024? Because sometimes we all do this because we want to gain favor to the Lord. And sometimes, yun nga pagka minsan parang ginagawa nating genie si Lord Para siyang ginagawa natin siyang lampara. Pag may kailangan lang tayo, doon lang tayo lalapit sa Kanya. Pero hindi,
Dapat, in the word's perspective, ito po, matagal-tagal na tong pelikula na to eh. Chances favors the prepared mind. Kung sino po yung this was coined by one of the villains in Under Siege 2, kay Steven Seagal. Yan yung sinabi nung kaaway niya, nung nasa tren. Sabing ganun kasi matalino yung matalino yung nag-coin yan. Sabi niya, chances favors the prepared mind. Which is true. Kasi if your mind is prepared, all the chances can favor you. Di po ba? Chances favors the prepared mind. So it's about preparations. Kung gaano kahanda yung utak mo, kaya mong gawin. Kumbaga, pag may opportunity, you can grab the opportunity. So this is the world's perspective. But for the Christian's perspective, this should be our perspective. Jesus favors those whose heart and minds are ready to do His will. It's all about our readiness. Handa ka na ba, kapatid? Di ba? Handa na ba tayo? So yun lang naman ang laging tanong sa atin ng Lord. Handa ka na ba? Okay. Sige po, kuya. Next po. Yeah. Having God's favor means Jesus got your front, side, and back. Ba't ko po nilagay yan? Kasi actually, kaya ko naman sabihin, in control eh. The Lord is always in control. Jesus is always in control. But sometimes the world's, may kasabihan ng world eh. I got your back. But the Lord doesn't have your back. He has the front, side, every corners of your life. Guarded niya yan. All we need to do is, we need to dedicate our lives to Jesus. Okay po. Bear with me po, hindi po talaga ako nagmamadali because gusto ko po talagang ma-deliver ito ng maayos for the glory of the Lord. Yan. Sige po, kuya. Thank you. So, my number one point po is we need to identify Jesus in our life. Bakit kailangan po nating identify si Jesus sa buhay natin? Sige, kuya po, next. Yeah. Because there are two things. Number one is how we should see Jesus. Paano mo tinitingnan si Jesus sa buhay mo? Yun yung unang tanong ko po. Yan. Sabi rito sa John, sabi sa 1 John 3:1, see what kind of love the Father has given us, that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. So number one is we are called the child of God. We are the child of God. So that's how Jesus sees us. Anak tayo ng Diyos. And it's a big privilege that we are called sons and daughters of God. No, napakasarap lang po pagka alam mo na ang tingin sa iyo ng Diyos, anak. Di ba? The God who created heaven and earth calls us His children. Di ba? Napakasarap po. And then second one po is, for we are God's masterpiece. Okay. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So this was in Ephesians 2:10. So God has plans for us and tayo ang kanyang masterpiece. 'Di ba? Pag sa art ba, 'di ba? Pag sinabi mong masterpiece, talagang perfect. So that's how God sees us. That's how Jesus sees us. We are His masterpiece. Okay po. Sige po, Kuya Dave, number 2. So number 2 is our side of the story. How you should see Jesus. Paano naman natin titingnan si Jesus sa buhay natin? So ito po, therefore, sabi rito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, a new has come. So we are a new creation. Dapat tingin natin lagi sa buhay natin, binago na niya tayo.
Okay? Because pag hindi natin na-pass yung tingin na yun na hindi pa tayo binabago ng Lord. Wala. Parang magkakaroon tayo ng stagnant. So dapat yan, natin, isa puso natin that we should see ourselves, right? Na talagang binago na ng Panginoon. And then yung second point is 1 Peter 2:9. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Okay. Again, we are a chosen people. God chose you. Actually po, yan po yung inimpress sa akin ng Lord. It's not us who chose the Lord, but it was the Lord who chose us. Di po ba? And what's the importance of identity? Identity helps us to relate, connect, and belong. So yun yung importansya ng identity. That is the reason why Satan is always distorting our identity with the Lord. Kasi ayaw niyang ma-identify tayo sa Lord eh. Kaya yun yung pilit niyang ginagawa. Dinidistort niya yung identity natin as the sons of God. Di ba? As His masterpiece. And tayo naman, di ba? Tinatanggal niya sa atin yung binago ka na ng Lord eh. Binago na yung buhay mo ng Lord. So dapat alam mo na yung identity mo sa Lord. One good example po rito, no, pag nagkakaroon tayo ng reunion, naalala niyo pa po pag may reunion kayo, pag nagkakaroon kayo ng so nandiyan yung mga matatanda, di ba? Minsan bigla kang magmamano. Ano unang tanong sa iyo ng mga matatanda pagka ganon? Yung mga ngayon ka lang nakita. Yes. Kanino kang anak? Sino tatay mo? Kasi they need to know your identity. Kamag-anak ka ba talaga nila? Ba't ka nagmamano sa akin? Di ba? Yun yung ng Lord eh. So same with the Lord. We must know our identity with Jesus Christ. Okay? Sige po kuya, next point po. My next point po is acknowledge Jesus in your life. Napakahalaga po nito yung second part. After you know your identity, we need to acknowledge Jesus Christ in our life. Ayan. So, what are the things that we need to do to acknowledge Jesus? So, we need to trust Jesus Christ. So, Jesus Christ, sabi rito sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. And in your ways acknowledge Him, and He will always make straight your path. So trusting means acknowledging Him, and everything will fall into place. I think sabi doon sa there's the next verse is, diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added unto you. Same with this. We need to trust the Lord. In order to acknowledge Him, we must trust Him that He will do great things in our behalf. Diba? In all the things, lahat ng mga bagay magfo-fall into place if we only trust Jesus Christ. Because sa lahat ng mga problema natin, sa lahat ng mga decisions natin, dapat we always trust the Lord. We always seek the Lord Jesus first. Okay, number 2, ay, mali. Kuya Dave, nagka-crumble yata, sorry ah. Meron pang isa dyan. Yung number 2. Slide number 7. Number 7 yata, Kuya Dave. Nawala. Sige po, ito po yung number 2. Actually, trust, seek, and commit kasi yan eh. Nawala yata, no, Kuya Dave, sorry.
Nandyan? Sige po, number 2. Pasensya na po. Wala nga lab. Sige po, go ahead na lang po ako. Sige po, balik tayo sa slide ko, Dave. So, last po na point ko is magnify Jesus Christ in your life. So in order for us to magnify Jesus Christ, we need to pursue Jesus in our life. So it's a constant pursuance of the Lord. Skip. Sabi po dito sa 1 Chronicles 16. First Chronicles 16, 10 to 11. Thank God. Call out to His name. Tell the whole world who He is and what He has done. Sing to Him. Play songs for Him. Broadcast all the wonders. Reveal in His glory, in His holy name, God seekers, be jubilant. Study God and His strength. Seek His presence day and night. So we need to pursue Him every day of our life. Sabi nga sa Joshua 1:8, di ba? Na yun lagi ko pong inaano doon na tinatandaan yung lagi nating magpagbulay-bulayan yung kanyang salita day and night. And then number 2 po. Number 2, Jesus is our hidden treasure. So basically, we must treasure Jesus Christ in our hearts. Sabi rito sa Isaiah 45:3, I gave you the hidden treasures, riches stored in secret places, so that you may know that I am the Lord, for the God of Israel who summons you by the name. Okay? Napakasarap po, pag sabi nga, ang si Lord is like a hidden treasure, na pag napagpuan mo, kaya mong bitawan ng lahat. Amen. Next one po sa hidden treasure is, sabi rito sa Proverbs 2:3 and 5, yes, if you call out for insight and raise your voice for understanding, if you seek it like silver and search for it as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord, and I will find the knowledge of God. Next. And lastly po, sabi rito sa Matthew 13, actually this is the one. The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered, hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough of money to buy the field. Actually, but para po sa akin, it's not a hidden treasure. Because sabi rito sa Matthew, di ba? Tinago niya ulit yung treasure and then binili niya. But for us Christians, Jesus is not a treasure to be hidden, but a treasure to be behold by everyone. Di po ba? Dapat i-share natin si Jesus Christ. Okay. Meron kasing, imagine niyo po, pagka ikaw nakakilala sa Lord, Lord, I treat you as my hidden treasures. Dito ka na lang. Hindi na kita i-share sa iba. So wala na. Tapos na yung, di ba? Kaya nga yun yung essence ng natin eh. It's all about letting go and letting God sa buhay natin. Number 3 is Jesus is our satisfaction. In John 6:35, sabi rito, Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. Because the Lord satisfies everything already. Wala na tayong hihilingin pa. Di po ba?
And lastly po, you prepare for me a feast in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessing. Actually, this one is the declaration of David. No? His cup overflows with blessings. And that is the promise of the Lord sa buhay natin when we dedicate our life to the Lord. You can expect an overflow of blessings. But the thing is, we need to be aligned with the Lord. Okay. Yun po yung ano talaga natin sa Lord. Kailangan maging aligned yung ating purpose, yung ating buhay sa Kanya. And thoughts to ponder po. At least, tapos na po ako dun sa ano. So, our aim is to earnestly seek and serve the great I am, which is Jesus Christ. Kaya nga po, sabi ko kanina, di ba, yan yung ano natin. We need to know. We need to aim. So yung kanina po, ang ano talaga niyan is identify Jesus Christ in your life, acknowledge Jesus Christ in your life, and magnify Jesus Christ in your life. So that's why I call it I am. And this is the reason why we have to do this. Because it's all, dahil si Jesus lang naman talaga yung dahilan, ba't tayo nandito? Okay. Isaiah 60:22 po, ito po yung life verse na binigay sa akin ng Lord this year. Kuya Dave, pwede pong paano? Actually po, yung ano niyan is, talaga dyan is, I, the Lord, will make it happen. Ito po yung pinahawakan namin dalawang mag-asawa this coming year. The Lord, He will make it happen. Okay. Ano man po yung promises niya sa amin, we don't know. But all He asks for us is to dedicate our lives to serve her, to serve Him continually. Hindi po namin alam kung ano talaga yung mangyayari sa this coming year. But the thing is, we want to anchor our lives to my great I am, to Jesus Christ. Kasi yan naman po talaga yung purpose natin sa taong ito. Okay? Sabi ko nga kay Joe noon nag-aano kami, unless the Lord builds the house, the workers, their works will be in vain. Okay? This doesn't apply to couples alone, but to every one of us. Because each of us, lahat tayo, we're working for something. Meron tayong gustong marating, meron tayong gustong ma-achieve. But apart from the Lord, nothing. Diba? Ayan, sabi dyan, Kuya, masyado lang pong maliit, hindi ko na makita. Wala. Pwedeng palakihan. Pasensya na po. Actually, ang ano lang talaga dyan is 6:22. But I want to show you yung promise talaga ng Lord magmula sa 20. Kasi doon sa Lord, doon sa 20 talaga yung deliverance talaga ng ano yan eh. Yung promise ng deliverance ng Lord sa Israel. Kasi po, kung babasahin natin yung Isaiah, it's all about yung judgment ng Lord sa Israel. 'Di ba? Tsaka yung kanyang promises. Magkahalo lagi yan sa Isaiah. Pinapakita ng Lord kung paano niya i-deal si Israel dahil sa mga kasalanan niya. And at sinasabi rin niya kay Isaiah yung mga promises din niya sa Israel. And in this particular verse in 60:22, he says, yung mga promises na yon, I the Lord, that's a promise, I the Lord will make it happen. In His time, actually. In His time, I the Lord will make it happen. So for us, we need to wait patiently with the Lord. We need to wait patiently with the Lord. Okay po, conclusion na po ako. So, in conclusion po, our aim, what is aim for us, for this day? No, ano yung aim? Sabi rito, acknowledging His sovereignty over our life. We need to acknowledge the Lord's sovereignty in our life. Igniting your passion for spiritual growth. Maybe the Lord is dealing with us now. Di po ba? Sometimes, on the past years, we reflect, ano na ba yung mga ginawa natin? Ano ba yung mga ginawa natin? And what are we expecting this coming year? One thing for sure, sana hanapin din natin yung passion again. Yung passion. We return to our first love, which is Jesus Christ. Di po ba? Because sometimes, after all the
yung trials, the last year, sometimes we forgot that nandyan lang si Lord, nag-aantay lang sa atin. All He wants us to hear from us, right, is to acknowledge Him. Magsabi lang tayo sa Kanya. Nak, pagod ka na ba? Diba? Yan naman ang ng Lord. But we must be in tune kasi. Naranasan nyo na po ba yan? Gusto ko lang po i-share na minsan pagka nag-ano kayo ng Bible, parang lagi may ini-impart lagi si Lord sa ano. Parang nakikipag-usap siya sa'yo, pero kayong dalawa lang, minsan kahit naliligo ka, bigla na lang may papasok na insight sa'yo eh. Ganun. Kasi yun po yung yun yung ang hirap po kasing i-explain pag kasi si Lord na o yung Holy Spirit na po talaga yung nag-ano sa atin. Kasi yun yung yun yung minsan nararanasan ng bawat isa sa atin. Bigla na lang may papasok sa isip natin. Minsan, which is, hindi mo alam si Lord na pala yung nakikipag-usap sa iyo. Pero dapat, we must be in tune. Because if we're not in tune, we might miss something from the Lord. And then, manifesting God's mandates and promises. So we have to manifest it in our lives. In order for the Lord to really build a relationship, kailangan I miss something. Sabi nga po may gusto pala akong kanina. One of the greatest gift of the Lord that He gave to us is free will. Alam niyo po kung bakit free will? Kasi hindi tayo ginawa ng Lord parang robot to be at His own will. Okay. For us, He has given us the freedom. Whether ikaw, gusto mo ba talagang magkaroon ng lasting relationship sa Lord? Hindi kanya ano. The reason why we cannot push through is because it's not the Lord who's nag-distancing to us. Hindi siya yung dumidistansya sa atin. Tayo ang naglalagay ng barrier, tayo ang nagdidistansya sa Kanya. His glory, His power is always constant. Nandiyan lang siya. But the thing is, He wants us, tayo ang lalapit sa Kanya. Hindi siya ang lalapit sa atin. Pero minsan siya na nga lumalapit eh. Tayo pa yung lumalayo. So that's the beauty of free will. That's the beauty of free will. He has given us the opportunity to realize or para maranasan natin sa sarili natin kung gaano tayo kamahal ng Lord. Kung gaano katindi yung pagmamahal niya sa atin, that He wants each and every one. Gusto niya tayong hindi mapahamak. Naalala ko nga po yung teaching ni Ate Darren, no, yung His love never ceases. His love never ceases. And He's willing to leave the 99 for just one sheep. And minsan tinatanong nyo na ba, Lord, ako ba yun? Ako ba yung one sheep na yun? Or, di ba? Yung mga alam ko, Lord, ako yun eh. Ako yung isa na yun eh. Na But sometimes we still haven't acknowledged that particular part of us. Na si Lord talaga yung gustong-gusto niya talaga tayo na makasama. Minsan lang po, talagang yun lang po talaga yung up until we realize the love of the Lord sa buhay natin. That's the only time that we will enjoy the worship, the fellowship. Kasi pagka may mga baggage pa po sa mga puso natin, we will never enjoy. Trust me, I've been there. And matagal bago ko makapush through. And matagal bago ko ma-realize na I need the Lord. And right now, I just want to, ma-enjoy lang yung serving yung presence ng Lord sa buhay ng bawat isa. And I challenge you, mga kapatid, if sa ngayon, parang minsan hindi natin nararanasan yung talaga bang pangako, or sometimes life is bleak, parang hindi mo alam yung kinabukasan mo, no? Isa po ako doon sa mga binago ng Lord. Isa po ako doon sa mga binago niyang buhay. And I'm here to stand because of the Lord Jesus Christ. Okay. Because of my great I am, the Lord Jesus Christ. Sige po. Hallelujah. Sige po, kantahin po natin ulit yung dakilang katapatan. And
let's internalize lang po, no, yung talagang katapatan lang talaga ng Lord na talagang hindi ka niya iniwan, kapatid, sa bawat journey ng buhay mo, sa bawat nangyayari sa'yo. Laging nandiyan siya ng Lord, laging tapat. Kung minsan pinanghihinaan tayo ng loob, minsan parang hindi natin alam kung talaga bang, Lord, nandiyan ka ba? Kapatid, hindi ka nag-iisa, but trust in the Lord, trust in His mighty hands na talagang once you surrender to Him, surrender mo lang yung buhay mo, talagang ibigay mo lang talaga sa Kanya na to acknowledge Him as your Lord and your Savior. The Lord is faithful enough, talagang kakatagpuin ka niya, kakatagpuin niya yung bawat isa sa atin. Hallelujah. Sige po, samahan niyo po ako, tayo po tayong lahat, and let's worship the Lord. Hallelujah. Damhin lang po natin yung Kanyang presensya, yung Kanyang banal na spirito sa lugar na ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you. We glorify you. We lift you up, Father God. Maraming salamat lang po sa buhay mo, sa buhay na hiram, Panginoon. Sa buhay na talagang pinupuspos mo lang po ng biyaya yung buhay namin, Panginoon. Lord, teach us, Lord, to dedicate our lives to you, Father. Hallelujah. Thanks, Jesus. Thank you, Father God. Ang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy nalaan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay ng lakas.
God. Truly, Father God, we just want to give honor where honor is due. That is you alone, O Lord God. Maraming salamat lang po, Panginoon, O God, that we just want to dedicate this start of the year, Lord God, to know you more, to dedicate our lives to you, Panginoon, O Lord God. Lord, to just seek your presence, O God, sa mga buhay namin, Lord God. Because we know, Lord God, apart from you, Lord God, we are nothing, O Lord God. We acknowledge, Lord God, that you are our Lord, our Savior, Father God. Maraming salamat lang po, Lord. Kasihan mo lang ang bawat isa, O Lord God. We lift you up. We glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, hallelujah. Should we just continue to come before the presence of the Lord and just respond to the challenge that was given to us? How are we going to aim for that great I am? Hallelujah. Hallelujah. Even as we come before the Lord personally tonight, even as we just contemplate on what we have heard, paano tayong tutugon sa hamon ng Panginoon sa atin. Panginoon, salamat po muli sa iyong salita. Patuloy lang po kaming manalaming, O Diyos, sa mga bagay na ipinamamanhik mo po sa amin. How, Lord, that our lives will really come to the terms, Lord God, na ikaw po ay tunay na amin pong pararangalan, O Diyos, sa amin pong mga buhay. That, Lord, as we desire, Lord God, to make you great sa buhay po ng bawat isa sa amin, kung paano po na kami ay patuloy na mabubuhay, O Diyos, para po sa iyo. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami lang po'y patuloy na samahan. Patuloy na palakasin mo, O Diyos. How, Lord God, that we would live the very truth, Lord God, of who you are sa buhay po ng bawat isa sa amin. Oh, blessed be your name, Lord God. Blessed be your name. Blessed be your name, Lord God. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, oh God. Cause us, Lord, to have a heart for you. The heart, Lord, that honors your name. A heart, Lord God, that really bring you, O Lord, into the very light so that people could see, Lord God. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, Lord, hallelujah, hallelujah. Come on, shall we just worship the Lord? Worship the Lord. Music fades, all is stripped away, and I simply come.
the great I am. Oh, hallelujah. We thank you, Lord, that we find our identity in you. Lord, we belong to you. We are your people. We are your children. Panginoon, patuloy at patuloy na ito po'y itanim mo ng malalim sa puso po ng bawat isa sa amin. Lord, that we are yours, O God. And we find, Lord, our self-worth not in this world, O God, but we find it in you. Oh, in the name of Jesus. Thank you for that identity in Christ Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Thank you so much, Lord. Shandarabaya sikalalababaya se. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. And Father God, in that identity, Lord, we pray that you would ignite that passion, Lord, in our hearts. Oh, in the name of Jesus, knowing who we are, Lord God, that you would ignite, Lord, that passion from deep within our hearts to live out for you, to live that identity, oh God, of who we are for you, Lord, for your glory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Shandarabaya sikalalababashan. Oh, Lord, we thank you. We thank you, Lord God. We thank you. Father God, we acknowledge, Lord, we acknowledge who you are in our lives. You are our truth, Lord. You are our life, oh God. You are our sustainer, Father God. Oh, Lord, hallelujah. Panginoon, salamat, salamat, salamat. And in all of the things, Lord, may we always see your hand, that you are sovereign, Father God, in everything. Nahawak mo kami sa iyong mga kamay, Panginoon. At pwede po kaming magtiwala sa iyo. Ama, salamat po, salamat, salamat po, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Oh, in the name of Jesus, that as we magnify you, Lord God, sa aming pong buhay, patuloy at patuloy, O Diyos, na makita ka namin. Lord, that we would pursue you and you alone, O God, in our lives. Ikaw, Panginoon, the one thing, O God, na nanaisin po namin sa aming buhay. The one thing, Father God, that we would live our lives for, O God. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Panginoon, salamat po, salamat, salamat. Then when, Lord, we found you, even as you have found us, Lord God, natagpuan po namin ang pinakadakilang kayamanan, O Diyos. Walang iba kung hindi ikaw, Panginoon. Salamat. Salamat po, Panginoon. We thank you, Lord God. We thank you. Meron pong saysay, meron pong halaga ang aming buhay dahil po sa iyo, Panginoon. Lord, we don't live only, Lord, for the sake of living, but Lord, we live a life that is full. We live a life, Lord God, that is meaningful. We live a life, Lord God, that matters because of who we are in you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat. Oh God, let our pursue, oh God, be that which is you, Lord, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat. Oh, Shandarabaya sikalalababa shikararababa shante.
kasapatan, O Diyos. You are our satisfaction. Ikaw yung patuloy, O Diyos, na magpupuno sa amin pong mga puso. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah. You satisfy, Lord, the longings of our heart. You satisfy us, Lord. Salamat po, salamat. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Father God, even as you have, Lord, brought us to this place of wanting, Lord, to know you more. Salamat po. Ikaw po ito, O Diyos, sa puso ng bawat isa sa amin. Ikaw po yung nagpupuno sa amin, Panginoon. Oh, blessed be your name, Lord God. Blessed be your name. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Thank you so much. Oh, yes, Lord. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Let's sing this to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Here I am to bow down. Oh, Here amen. I am to say that you're my God. Thank you, Jesus. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. beloved, wherever you You're altogether just cry out to your lovely, Father tonight. altogether worthy, Hallelujah, hallelujah. altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know. Lord. Salamat po, O Diyos, sa iyo pong dakilang See pag-ibig. my sin upon that Lord. cross. I'll Thank you so never much, O God. how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy. Am to worship. Here I am to bow down. Yes, Lord. A fitting response, Lord God, to your goodness, to your faithfulness to us. We are here, Lord, to worship. Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat po, O Diyos. Father God, we thank you for seeing us, Lord, the past 13 days na kami po'y naghintay sa iyong presensya.
Father God, I know you have met with us. Lord, hindi lamang po kami dito po sa church every time we come. But even, Lord, yung aming po mga kapatid who have joined us online to worship you, to seek your face. Panginoon, salamat po. You are our reward, O God. Ikaw po ang aming gantimpala, O Diyos, sa aming pong paghanap sa iyong mukha. Lord, ang iyong pong pangako, matatagpuan ka namin, Panginoon. Oh God, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Bless your people, Lord, I pray. Bless them, oh God, with every revelation of your Spirit, oh God. Sa bawat araw, oh Diyos, na kami po'y sumamba sa iyo. Alam ko po, oh Diyos, kinatagpo mo kami, Panginoon. Salamat po, salamat, salamat, Panginoon. Oh, Shandarabaya, Sikalalababa, Shande. Remahayalabaya, Sikalalababa, Shande. Salamat po, oh Diyos, sa bawat mga pangungusap mo sa amin, sa bawat mga kapahayagan mo, Panginoon, sa bawat mga sagot sa amin po mga panalangin. Salamat po, Diyos, salamat. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Oh, Lord, thank you so much. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Sa bawat araw na kami po'y naghihintay sa iyo, you are bringing us closer, Lord, into your heart, into your presence, into your throne of grace, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. And Father God, sa araw po ng bukas, sa amin pong sama-samang pagsamba, Panginoon, even as we bring, Lord, to a close this season, O God, of our tarrying services, even as we culminate, Lord, everything sa iyo pong paanan, Panginoon. Lord, we bring our heart before you. We bring, Lord, our lives. We bring, Lord, our worship. We bring, Lord God, our thanksgiving. Oh God, patuloy niyo po kami ihanda bilang iyong iglesia, Panginoon, sa amin pong pagdakong muli sa iyong presensya. Lord, sa araw ng bukas, sa amin pong panambahan. Ama, salamat po, salamat po, salamat. Patuloy at patuloy na kami kakatagpuin mo at kakausapin, Panginoon. Thank you so much, Lord. Thank you so much for everything, Lord, that you have done and will continue to do in the midst of us. Salamat, O Diyos, maging sa bawat mga panalangin na kami po'y idinulog sa iyo sa bawat gabi, Panginoon, ng aming pong pagdako sa iyong presensya. Ama, salamat po. Ito po ay kinatagpo mo, pinagpala, sinagot ang aming pong mga panalangin. Father God, we thank you indeed tonight. We thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat mga anak mo, O Diyos. Lord, even those who have joined us online, those who have joined us for worship, Lord. Hallelujah. Bless them, I pray, in the name of Jesus. Bless them, Lord.
sa araw po ng bukas. God bless you everyone!